Na-experience mo na ba na ma-in love sa boss mo? At ang pinakamasaklap, yung boss mo na mahal mo ay taken na. Ito yung sinasabi nating one-way kind of love. At masakit pa, yung sasabihin mo na mahal mo siya, pero walang sagot. At hindi mo alam kung saan ka lulugar. Ito ang kwento ni Miss A na na-in-love sa boss niya at sila ay matatawag na FUBU. May nangyayari sa kanila pero hindi sila. May feeling siya pero walang feelings para sa kanya. At nasa isang sitwasyon siya na naiipit na siya. Kasi hook na siya sa kanyang boss. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Ate Cara, tawagin mo na lang akong Miss A. Sekretary po ako ng isang boss sa isang company na hindi ko nasasabihin. Single po ako at focus lang sa work, kaya naman maayos po lagi ang trabaho ko at madalas akong purihin ng boss ko. One time po ay nag-overtime ako at sabi ni boss, ang sipag ko daw talaga. Binigyan po niya ako ng dinner niya at sabay kaming kumain. Doon po nag-start ang lahat, DJ Cara. Hanggang sa napadalas po ang overtime dahil sa mga hinahabol namin na work. At isang gabi, he kissed me. Di ko na po nakalimutan ang kiss na yon. Hanggang sa excited na ako lagi pumasok sa work. In other words, I fell in love with my boss. Pero hindi ko alam kung may feelings ba siya sa akin. At may nangyari na nga po sa aming dalawa. Alam ko po na mali kasi may asawa na siya. Pero hindi ko alam bakit pagdating sa kanya, nakakalimutan ko ang lahat. One day habang may nangyayari sa amin, I said, I love you. Kasi di ko na napigilan. Pero hindi siya sumagot. Ang sakit, Ate Cara. Sa tingin niyo po ba, dapat na akong lumayo? Wala pong nakakaalam nito dahil nahihiya ako sa sasabihin ng mga friends ko. Katawan ko lang ba yung habol niya? OMG! Ang landi ni boss! Pero wait lang, basahin muna natin lahat ng mga comments, reactions dito sa ating Facebook Live. Sabi dito, masarap daw po tsaka exciting kapag bawal. Char, sabi ni Diyos sa Poblete. Nako. Sabi pa dito, shucks, in love ka sa boss mo, mahirap yan. Pakawalan mo na yan. Sabi ni Lenlen. Nako. Girl, wag ka nang umasa. SEX lang ang gusto niya. Sabi ni Ate Arlene Neri. Oo naman, lumaya ka na, Miss A. Sabi ni Ate Merly. Isang malaking mali yan kasi may asawa yung boss mo, sabi ni Rovicel. To the caller, walk away in a complicated relationship before it's too late, sabi ni Mami Vanji. Oo, katawan mo lang ang habol niya sa'yo, sabi ni Ate Rosalie. Maliwanag na para usan ka lang niya, sabi ni Mami Letty. Dami nagre-react oh. Sabi nga kung ano ang bawal siya ang masarap, sabi ni Seni Quadra. Parang ganun na nga, katawan lang ang habol niya, sabi ni Brian. Huwag maging marupok kay boss, pampalipas ka lang kasi naboboard siya sa work, sabi ni Jasmine. Okay lang naman ang ma-inlove sa boss, basta hindi taken, sabi ni Ruby. O ito pa, daming Gina G sa comment section natin ngayon ha. For sure Miss A, alam mo naman ang sagot. 'Di ba?
Yung sa asawa pa lang dapat layuan at tigilan ng boss mo. May feelings man siya o wala, mali yan. Sabi ni Ate Joy Marasigan. Hay, maraming single sa earth, wag marupok, sabi ni Jasmine. One kiss changed everything. Ay nako po, Miss A, first of all, alam mo na taken na siya. Dapat simula pa lang umiwas ka na. Ika nga, ikaw gamu-gamo na hindi marunong umiwas sa apoy. Now, face the consequences of your action, sabi ni Patricia. Naku, o si Lexa Tan is watching o si Mayora Iska. Comment din, dali, makisama ka sa comment section. Grabe, ang daming comments natin today ha, in fairness ha. Iwasan mo na habang maaga pa, sabi ni Ate LV Kilario. Ay nako, layo na habang kaya pa. Nako, pinakamasarap sa lahat yung bawal, sabi ni Miranda. Nako, kung walang responsive boss sa I love you mo, katawan lang talaga ang habol niya sa'yo. Mas okay na, lumayo ka na lang, sabi ni Melody de la Cruz. Actually, marami pa tayong mga comments dito, pero siguro aabutin tayo hanggang bukas pag binasa natin lahat. Sobrang dami. Well, ito naman ang masasabi ko sa story ni Miss A. Alam mo, Miss A, tama yung sinabi sa comment section kanina eh. Alam mo naman din sa sarili mo na bawal. Siguro hirap ka lang kontrolin at kailangan mo lang din sigurong marinig ng paulit-ulit na hindi pwede. Kasi minsan gano'n naman talaga tayo, 'di ba? Alam na natin na hindi dapat, alam na natin na mali, pero hindi pa rin natin ginagawa. Kasi sabi nga nila, mas madali daw ang magsalita o mag-advise kesa dun sa ikaw na yung gagawa at nasa sitwasyon ka na. Pero kailangan mo ring marinig ng paulit-ulit na hindi pwede para masave mo sa isip mo na wala talagang patutunguhan ng lahat. Una sa lahat, number 1, taken siya. Girlfriend man, hindi rin pwede, lalo na may asawa pa. So kahit anong gawin mo, kahit ubusin mo ang panahon mo sa kanya, kahit gawin mo na ang lahat para mahalin ka din niya, masasaktan at masasaktan ka lang din. Kasi, nasa isang sitwasyon ka na mali. Eto pa, be aware of the consequences na pwedeng mangyari kapag tinuloy-tuloy mo pa yan. You might lose your job or the respect of your colleagues and family. At bukod sa lahat, respeto sa sarili mo, mawawala din. Walang matitira sa'yo. So sa ganitong kwento, ikaw talaga ang lugi. And pag nangyari yon, nalaman ng lahat na wala ang respeto nila sa'yo, ikaw din, nasaktan ka na ng bonggang-bongga. Alam mo yung paradise sa tinatawag mo dahil ang saya-saya mo ngayon dahil in love ka eh. The paradise will become hell when the affair is discovered. Walang magandang patutunguhan kahit anong gawin mo. So ngayon ang masasabi ko, kung hirap ka na umiwas, halimbawa mag-decide ka na o tama na, tas nahihirapan ka pa rin, get a different job. Maraming trabaho dyan. Kasi hanggat nandyan ka sa isang sitwasyon na andyan yung tukso, mahihirapan at mahihirapan ka lang din, lalo na marupo ka. Diba isang kiss nga lang, doon nagsimula ang lahat, hanggang sa tuloy-tuloy na. At ang sakit nun in love ka na sa kanya, nag-I love you siya, ay nag-I love you ka pero wala siyang sagot. That means, wala talaga. Hindi pa ba isang sampal sa'yo yon o isang suntok sa'yo yon na hindi ka niya sinagot? O baka naman nag-hope ka na, kaya hindi siya sumagot kasi
Baka natatakot siyang bigyan ako ng commitment kasi may asawa siya. Pero deep inside, baka mahal din ako nito. Wag mong paasahin ang sarili mo. Kasi at the end of the day, mali pa rin. Nasa dalawa lang tayo eh. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Walang in between. So wala kang choice kundi masaktan. So get a different job, umalis ka, umiwas ka sa tukso. Pag alam mong hindi mo na kaya. Build a wall sa inyong dalawa. Ang hirap nun. Alam ko masakit. Pero yung sakit na yan, magiging worth it kapag ikaw ay nagdesisyon ng tama. Tandaan mo yan. And last, etong realidad, hindi talaga pwede. So, reflect on reality. Sincerely, Kara.